Another day dito sa ating maliit na garden. Ang ating gustong i-update sa inyo ang ating okra, kung saan bawasan natin ang kanyang dahon dahil sa napakadami nga din naman ang kanyang dahon. Ayan, nakastart na actually ako. Ayan, meron na tayo dito nakuha. Easing proning lang ito ang ating gagawin. So, ayan. Diba sa ganyan? Ayan. Tanggalin lang natin yan ang 3 leaves. 1, 2, 3. Hanggang sa ending ng kanyang last bunga na atin ang natanggal. So, ang process na ito, sa aking nakikita, hindi makaakyat ang madaming langgam once na medyo may araw o masinagan yung puno ng ating okra. So, diba na ending niya, the next mayroon ng bunga. Hanggang dito lang tayo. Tanggalin na lang natin ito para continue ang kanyang pagpunga. Nagpo-focus ulit siya doon sa taas. Dami niya ng bunga, no? Marami tayo dito pwedeng tanggalin ng mga dahon. So, gagawin ko ito sa lahat and then balikan ko kayo kung ano ang lagay ng ating okra na ito once na matanggalan na sila ng madaming dahon. Siguro ang atin na naman gustong i-update sa inyo kung how many month silang mabubuhay. Start natin itong tinanim December 4. Ngayon ay February 5. 2 months after nating natanim, daily na tayong nakapag-harvest. Ganyan kadali pala ang okra. So sa akin, first time kong nagtanim ng mga ganito na natutukan ko talaga. Pwede kong ibahagi sa inyo ang span ng ating longevity ng ating plant. So, naka 2 months na tayo at happily tayong nag-harvest daily. Kagaya niyan, oh, madami na naman tayong pwedeng ma-harvest sa pulang okra natin. Ayan. Continue tayo dito sa pulang okra. Malapit na nating matapos. Dito na tayo sa ating red okra. Ayan, medyo guminhawa na sila. Sobrang sikip nga din naman nila.
Yan, at natapos natin. So, thank you guys. Nakasabay kayo sa aking paglilinis dito ng aking okra. So, yan ang ating area. Nalinis na natin lahat at guminhawa na sila. So, bye-bye. God bless and thank you for joining me.